Hallelujah, 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 Hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang katao, ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinatatawad na ang kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa mga pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, kadalasan ang naririnig natin, "Magaling ka na." O di kaya naman, "Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Pero ngayon, sa ating mabuting balita, iba sa mas madalas yung narinig natin. Dahil imbis na sabihin niya na pinagaling ka na, o di kaya pinagaling ka ng iyong pananampalataya, ang una nating narinig ay lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Unang-una, hindi naman yung paralitiko na ito ang lumapit kay Jesus. Bagkus, dinala siya ng kanyang mga siguro kaibigan, basta ng mga tao nagmamalasakit doon. At sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, naniniwala sila na kapag kang isang tao may sakit, it's either meron siyang ginawang kasalanan o di kaya naman yung mga magulang niya o mga kanunuan niya yung may ginawang kasalanan at ito ay parusa. Ang sakit para sa kanila ay parusa sa nagawang pagkakasala. Ganun kaya yung kalagayan ng taong ito? Nagkasala kaya siya o yung kanyang magulang? Hindi natin alam. Pero of course lahat tayo nagkakasala. Pero isang bagay ang sigurado natin.
na ang kasalanan ay nagbubunga. In fact, kahit anong gawin natin, nagbubunga. Tama man o mali, nagbubunga. Maliit man o malaki, nagbubunga. Ganon din naman yung kasalanan. Kung paulit-ulit natin itong ginagawa, kung paulit-ulit tayong nagkakamali at nagkakasala, magbubunga ito at magbubunga. At ang bunga nito, syempre ay hindi rin maganda. Kaya nga sa buhay ng mga Israelita, sa kanilang buhay, paulit-ulit sila nagkakasala, paulit-ulit silang pinapatawad ng Panginoon, pero paulit-ulit silang bumabalik sa pagkakasala. At sa bandang huli, anong nangyari? Nagbunga yung kanilang kasalanan. Ano yung naging bunga? Sila ay nangalat sa mundo. Nawala sa kanila yung paggabay ng kanilang Panginoong Diyos. At hindi ito nalalayo sa buhay natin. Minsan kasi, yung mga bagay, yung mga pagkakasala natin na maliliit, hindi natin namamalayan, paulit-ulit, at hindi natin namamalayan, namumunga na pala ng hindi maganda. Kaya nga, kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng tulong, hindi lang ng Diyos, pero kailangan din ng tulong ng ating kapwa. Pero ang problema minsan, may mga tao, o kaya tayo mismo, ayaw nating magpatulong. May mga tao na kahit anong gawin mo, ayaw talagang makinig, ang tigas ng ulo. At pagka ganon, wala na tayong magagawa. Kasi sa kwento ng tao sa ating ebanghelyo, hindi lang yung may sakit, yung may pananalig doon, pero pati yung mga nagdala sa kanya. And in the same way, hindi lang naman yung mga nagdala sa kanya, yung may pananalig, pero yung taong tinulungan din ay yung may pananalig. Pag tayo ba may lumalapit sa atin na humihingi ng tulong, saan natin dinadala? Hopefully, dinadala natin sila sa ating Panginoon. 'Di ba? Yung iba kasi dinadala saan? Sa inuman. O di kaya naman dinadala saan? Sa kung saan-saan. Na imbis na makatulong, mas lalong nakakasama. Pero minsan, hindi na tayo nakikinig sa mga taong tumutulong sa atin. Hindi na tayo nakikinig sa mga taong gustong mapabuti tayo. For example, kapag ka may sakit, di ba? Papayuhan ng doktor, wag uminom nito, wag kumain yan, wag gagawin to, wag gagawin yan. Pagkatapos, anong gagawin? Minsan, hindi pa rin nakikinig. O minsan naman, di ba, yung mga anak, lalo na yung mga medyo bata-bata pa, di ba, papayuhan ng magulang, sasabihin kung ano ang tama, pero hindi pa rin nakikinig. Kasi bakit? Hindi pa kasi nararanasan yung bunga ng pagkakamali. Pero dapat tayong maging aware na hanggat maaga, makikita natin kung ano yung pwedeng maging bunga ng ating ginagawa. Kaya nga sa unang pagbasa, ito yung nangyari. Si Amos na propeta at si Amazias na saserdote, magkaiba yung sinasabi nila. At yung hari, nandun, si Rehoboam. Si Amos na propeta ng Diyos ay nagsasabi, nagbibigay ng babala kung ano yung pwedeng mangyari kung hindi sila makikinig. Pero dahil hindi maganda sa pandinig, dahil ayaw nilang pakinggan, ano yung pinakinggan ng hari? Pinakinggan niya si Amazias dahil yun yung nagsasabi ng mga bagay na gusto niyang marinig. At minsan, ganito rin tayo. Pinipili lang natin kung ano yung mga bagay na masarap sa tenga. Pinipili lang natin kung ano yung mga bagay na masarap pakinggan. At kapag hindi masarap pakinggan, mas madaling hindi makinig. Mas madaling i-dismiss. Mas madaling paalisin na lang yung nagsasabi ng totoo. Pero ang paalala sa atin,
habang tayo ay tumutulong sa ating kapwa, tayo rin dapat ay tumanggap ng tulong na nanggagaling sa iba. Dahil ang tunay na pagtulong, minsan masakit. Ang tunay na pagtulong, minsan hindi masarap pakinggan. At minsan, ang pagtanggap ng tulong ay ganun din, hindi rin madali. At pinapakitaan tayo ng magandang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating Ebanghelyo, nung nakita siya na nagpagaling o nagpatawad ng kasalanan, anong sabi ng mga eskriba? Sabi nila, ay, baka hindi sa Diyos itong taong to. Pero alam ni Hesukristo na gano'n yung iniisip sa kanya. Pero anong ginawa niya? Nagpatuloy pa rin siya sa pagtulong. Dahil minsan, yung pagtulong natin, nabibigyan ng masamang kahulugan ng ating kapwa. Diba? Minsan tumulong ka na, pero ikaw pa yung napag-isipan ng masama. Tumulong ka na, pero ikaw pa yung nasasabihan na masama. But then, pinapakita sa atin ng ating Panginoon na kapag tayo ay tumulong, tumulong lang tayo, regardless kung ano ang sasabihin ng iba. Mga kapatid, ang paalala sa atin ngayong araw, nagbubunga ang kahit na anong gawin natin. At kung ang ginagawa natin madalas ay pagkakasala, magbubunga ng hindi maganda ang ating pagkakasala. Kung ang madalas nating ginagawa ay mabuti, magbubunga din ng mabuti ang ating ginagawa. At tayo ay inaanyayahan na tumulong sa ating kapwa dahil yung pananampalataya natin ay maaring magpagaling ng ating kapwa. In the same way, kung tayo ay tumutulong, inaanyayahan din tayo na tumanggap ng tulong mula sa iba, kahit masakit patanggapin, kahit masakit pa sa tenga. At katulad ni Kristo, kahit anong mangyari, kahit anong marinig natin, patuloy nating stretch ang ating kamay. Patuloy tayong tumulong sa ating kapwa. Amen.